Simula ang kwento sa isang lalaki na nagngangalang Sixto habang natutulog ito na naginip si Sixto nakikipagdigmaan sa isang magandang babae na pinangalanan niyang Winona. Hindi niya pa alam ang totoong pangalan nito kaya nag-isip na lang siya ng magandang pangalan dahil wala siyang lakas na loob na kausapin ang kinahuhumalingan niyang babae. Kinabukasan habang nakasakay ng jeep na panaginipan na naman niya si Winona at dahan-daang itinataas ng babae ang kanyang paa para laro-laruin ang malaking longganisa ni Sixto at damang-dama naman ito ng binata. Kinabukasan, nakita ni Sixto ang kanyang tropa na si Lepat na ngayon ay big time at galante na dahil may malaking kinikita ito sa kanyang trabaho. Dahil problemado si Sixto sa kanyang dokumentaryo, ay nasabi niya ito sa kanyang kaibigan na nangangailangan siya ng kamera para sa kanyang proyekto. Kaya inalok siya ng kanyang tropa na papahiramin siya ng kamera sabay niyaya siyang lumabas para kumain. Dito nagkwentuhan ang dalawa tungkol sa bagong trabaho ni Lepet at hinikayat siya na ihinto na niya ang kanyang pag-aaral dahil hindi rin naman daw magagamit ang kanyang kurso. Dahil tulad niya ay hindi niya nagamit at ngayon ay mas malaki ang kanyang kinikita dahil sa kanyang bagong trabaho. Gusto ni Sixto na sumama sa bagong trabaho ng kaibigan, ngunit sinabi ni Lepot na kapag may bakante ay ipapasok siya kaagad sa trabaho. Pagkaalis ni Sixto ay pinuntahan si Lepet ng kanyang team leader upang kolektahin sana ang mga nalikom nitong pera ngunit nagastos na pala ni Lepet ang pera ng negosyo dahil bumili siya ng mga pansariling epektos para inegosyo niya ang mga ito. Kaya kinuha nila si Lepet at dinala sa kanilang amo. Nang malaman ni Boss Paps ang ginawang kalokohan ni Lepet ay nakatikim ito ng malakas na suntok mula sa kanyang amo at sinabi ni Boss Paps na kailangan maibalik niya ang pera bago lumipas ang 2 linggo. Kinagabihan, habang tumitingin si Sixto sa nasabing sugal ay nakita niya ang kanyang kinahuhumalingan na si Winona kaya sumubok siyang tumaya dahil kapag nanalo siya ay makapiling niya ang babaeng palagi niyang napapanaginipan bilang premyo. Kinahapunan, ay tuwang-tuwa si Sixto dahil nanalo siya sa kanyang tinayan sa ending at dali-dali siyang nagpadala ng mensahe dito kung paano niya makukuha ang kanyang premyo. Habang tumatagal ay nagtataka na si Sixto kung bakit walang sumasagot sa kanyang mga mensahe kaya tinawagan niya na lang ang mga ito kaso ay hindi rin niya matawagan ang numero, kaya sa sobrang galit ay nahagis niya ang kanyang cellphone. Kinabukasan may tumatawag kay Sixto at sinabi sa kanya kung saang lugar ihahatid ang kanyang premyo. Pagdating ng gabi ay pumunta na ito sa isang komportableng lugar, at dumating na ang kanyang pinakahinihintay na premyo ngunit hindi si Winona ang dumating kundi isang dalaga na nagngangalang Nanette. Sinabi ni Sixto na hindi siya ang kanyang babae na tinayaan kundi si Winona, pero wala na siyang magagawa kaya pumayag na lang siya sa premyong dilag na si Nanette dahil sobrang ganda din ito at mala chocolate hills ang kanyang katawan na mukhang palaban. Inumpisahan na nga nila Sixto at Nanette ang kanilang digmaan, dito ay binamba na nga ni Sixto ang 2 bundok ng tribo ng mga Bagobo, pagkatapos nilang dalawa ay nagawa pa nila magkwentuhan. At dito sinabi ni Nanette na siya ay isang permanenteng empleyado ng nasabing pasag-alan, at si Winona daw ay freelancer lamang kaya siya talaga ang naging premyo ni Sixto. Kahit isang gabi lang sila nagkakilala, ay nagkapalagayan sila ng loob. Kaya pagkauwi ni Sixto sa kanilang bahay, habang nakatulog ay nananaginip na naman itong si Sixto at ngunit sa pagkagising niya ay si Nanette ang bumungad sa kanya ngunit isang ilusyon niya lang din ito. Mukhang nag-iiba na ang ihip ng hangin dahil unti-unting nawawala na sa kanyang isipan si Winona dahil kay Nanette. Tila natama na yata si Sixto sa kanya dahil pagkatapos ng kanilang digmaan ay di na niya makalimutan ito. Katagalan ay nalululong na si Sixto sa sugal kaya pati mga ipon nitong mga salapi ay ginamit niya para makapagtaya muli at makapiling ulit ang kanyang bagong babaeng kinahuhumalingan na si Nanette. Pati ang kanyang pag-aaral ay napabayaan niya na dahil sa pagkahumaling nitong si Sixto sa sugal, walang tigil siya sa kakataya para lang manalo at makipagdigmaan muli kay Nanette, ngunit sa kasamaang palad ay hindi na muling nananalo ito, kaya nagtiis na lamang ito at tinitigan na lang ang litrato ni Nanette at binubuhos na lang ang galit sa CR. Ngunit hindi na makatiis si Sixto, kaya tinawagan niya si Nanette para makipagkita. Nang magkita muli ang dalawa ay sinorpresa niya ito sa isang mataas na lugar, at naglatag ng malambot na banig para sa kanilang dalawa. Sinabi niya na magmula nang nagkadigmaan sila, ay di na niya makalimutan si Nanette kahit saan siya magpunta at hindi mawala sa isip at hinahanap-hanap ang kanyang mga haplos. Gusto ni Sixto na magtahanan na sila at magpakalayo-layo, ngunit sinabi ni Nanette na kapag umalis ito sa kanyang trabaho ay hahanapin siya ng kanyang amo at hindi niya pwedeng takasan ang kanyang permanenteng trabaho.
Ngunit pag may pagkakataon ay sasama na siya kay Sixto. Gumawa ng paraan si Sixto para makasama at maitakas niya si Nanette sa mga sindikato, kaya muling tumaya ito sa online ending at napili niya naman ngayon ay isang baril bilang premyo, dahil kung sakali ay magagamit niya ito sa mga sindikato at pangproteksyon sa kanila ni Nanette sa oras na magkaroon ng aberya sa kanyang plano. Nang manalo muli si Sixto sa ending ay nakuha niya agad ang premyo at mabilis na nagpadala ng mensahe kay Nanette at sinabing magkita na sila at itatakas na siya ni Sixto. Habang nagmamadaling nag-impake ng gamit si Sixto, biglang tumawag sa kanya ang kanyang tropa na si Lepet, upang kunin na sa kanya ang kamera na hiniram niya, dahil kailangan na ni Lepet na makumplito ang salapi na utang niya sa kanyang boss Paps. Pagkaalis niya ay naabutan siya ni Lepet at mabilis ang pagkatakbo ni Sixto para takasan ang kaibigan, kaya naghabulan sila hanggang sa mahuli siya at sinabi ni Sixto sa kanya na naibenta na niya ang kamera sa halagang 50,000 piso. Galit na galit ang kanyang tropa dahil kailangan niya iyon kaya pinilit na lang kunin ang salapi kay Sixto dahilan para mag-away ang dalawa. Maya-maya naabutan sila ng leader ng grupo ng online ending at pinagbabaril ang kawawang si Lepet. Dito ay tuluyan ng nakatakas sila Sixto at Nanette at nagpakalayo. Kinaumagahan, ay nakarating na sila sa probinsya sa isang mataas at tahimik na lugar at dito din sila laging nagdidagma ang dalawa. Kinabukasan ay sinubukan ni Sixto na maghanap ng trabaho sa probinsya, ngunit hindi siya pinapalad na makahanap. Kaya minsan ay nag-aaway na ang dalawa dahil nauubos na ang kanilang budget, masama pa doon, wala na silang pambili ng makakain. Kaya kinabukasan ay gumawa ng paraan si Sixto para magkapera, ngunit pagka-uwi niya sa kanyang bahay ay hindi niya nadatnan ang kanyang kasintahan, dahil lumayas na ito at iniwan na siya. Kaya malungkot at sawi na bumalik sa Maynila si Sixto. Makalipas ang ilang araw, bumalik siya sa eskwelahan para ipasa na sa kanyang guro ang kanyang ginawang dokumentaryo. Sa una ay hindi tinatanggap ng kanyang guro dahil ilang linggo din siyang nawala, kaya nagmakaawa na lang siya para tanggapin ang kanyang dokumentaryo. Pagka-uwi sa kanyang bahay, biglang tumawag sa kanya ang guro at sinabi na napanood na daw niya ang dokumentaryo na ginawa niya at nagustuhan naman ito ng kanyang guro. Kaya makakapasa na siya at makakapagtapos din siya sa kolehiyo. Ang ginawang dokumentaryo ni Sixto ay tungkol sa online ending, kaya naibigay ng kanyang guro ang kopya sa isa sa mga kaibigan niya sa telebisyon upang may palabas. Maya-maya makikita na may dalawang nakasibilyan na pulis, dinakip siya ng mga ito upang paaminin siya tungkol sa pagpatay kay Lepet. Sa una ay hindi niya sinasabi sa mga pulis kung sino ang tunay na pumatay sa kanyang tropa, ngunit nang nakatikim siya ng pananakit galing sa mga pulis, ay sinabi din niya ang totoo na si Boss Paps ang pumatay kay Lepet. Inakawalan din siya ng mga pulis dahil napatunayan na wala siyang kasalanan sa pagkamatay ni Lepet. Nang makauwi sa kanilang bahay, muling tumawag ang kanyang guro para sabihin na panoorin sa telebisyon ang tungkol sa kanyang dokumentaryo at sinabi ng kanyang guro na inako na lang niya ang gawa ni Sixto para may palabas ito sa telebisyon. Hindi naman nagalit si Sixto sa ginawa ng kanyang guro dahil ang importante sa kanya ay makapagtapos siya sa kolehiyo. Habang kausap niya si Sixto sa telepono, pinagbabaril ng mga sindikato ang kanyang guro dahil sa kumakalat na impormasyon tungkol sa online ending dahil sa naungkat ito sa telebisyon at dahil na din sa kagagawa ng guro ni Sixto, kaya wala siyang kaalam-alam na target na pala siya ng mga sindikato. Kinabukasan, may babaeng lumapit kay Sixto na nagngangalang Nieves, kinukulit niya si Sixto para makipagkaibigan ngunit hindi siya pinapansin nito. Hanggang sa nakuha ang kanyang numero at tinawagan siya nito upang makipagkita at para damayan siya sa mga problemang kinakaharap niya. Agad naman pumayag si Sixto at sinabing hanggang kaibigan lang daw ang maibibigay dito sa babae. Nang magkita ay kumain sila sa isang kainan at nagkwentuhan ang dalawa at saka dito din inakit-akit ni Nieves si Sixto at hindi din nakapagpigil ay pumunta ang dalawa sa isang komportableng lugar at doon nagdigmaan ang dalawa. Nang matapos ang dalawa ay binigyan ni Nieves si Sixto ng isang mahiwagang candy at sinabing giginhawa ang pakiramdam niya dito at mawawala daw ang lahat ng kanyang mga problema. Nawala na sa katinoan si Sixto dahil sa kanyang ininom na gamot, at habang tulala si Sixto sa hinihigaan niya ay tinawagan pa ni Nieves ang dalawang babae na sina Nanette at Winona para mas paligayahin pa si Sixto. Nang dumating ang tatlong kababaihan ay nilapang na nila itong si Sixto na parang ginawang lechon, wala pa rin sa katinoan si Sixto at wala din siyang kaalam-alam na huling digmaan niya na pala ito,
Habang nakahiga si Sixto, hindi niya namalayan na dumating ang amo ng online ending na si Boss Pops at saka siya pinaslang. At dito na nagtatapos ang kwento. Kung nagustuhan ninyo ang video, ay huwag kakalimutang mag-like and subscribe sa ating channel. Salamat po sa panonood.